Inilatag na ng Department of Finance ang panukalang bigyan ng otoridad ng Pangulo na pansamantalang bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo upang maprotektahan ang publiko laban sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Sa naging pagdinig nga ng lupon dyan sa Senado ay malalim na natalakay ang ilang mga usapin hinggil ho dito at kinailangan ay konsidera ang mga bagay-bagay na makakaapekto. Ayon nga kay Undersecretary Carlo Adriano, ang hakbang ay nakadepende sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ipapatupad kung ang 2-month average ng Dubai crude oil ay lagpas sa $80 per barrel. Nagbabala rin ang opisyal na magiging epekto nito sa kabanang bayan, ngunit mahalaga umano na may konsidera ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon pa kay Adriano, aabot sa higit kumulang sa 136 billion ang revenue forgone o yung malulugi sa bahagi ng pamahalaan hanggang sa buwan ng Disyembre. Gayunman, nilinaw nito na bahagya lamang ito na kaya namang mabawi sa mga darating na pagkakataon dahil mas maayos umano kung ma-handle ng mainam ang kasalukuyang sitwasyon, lalo na yung kondisyon sa pandaigdigang merkado. Bilang halimbawa, ay tinukoy naman ng Department of Finance ang bawat piso na bawas sa excise tax para sa diesel ay magreresulta sa 9 piso hanggang 10 piso o bilyong piso sa pagkalugi sa gobyerno. Narito ang pagpapaliwanag ni Undersecretary Carlo Adriano. Now, in view of the extraordinary developments and aligned with the directives of the President, the DOF is proposing a measure that seeks to authorize the President, upon the recommendation of the DBCC, to reduce the excise tax on fuel products. Now, the measure seeks to protect the Filipino people from extraordinary fuel price shocks while preserving fiscal prudence and integrity of the country's revenue system. In particular, ito po yung aming wording na pinopropose. Basically, again, it's upon the recommendation of the DBCC and may temporarily reduce the excise tax on fuel products given a certain trigger. Bagyan mga kabombo ng mga pahayag ni Undersecretary Carlo Adriano, kaugnay pa rin ang pagdinig dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso.